Ipinaliwanag ni Councilor Maro Martirez ang naging dahilan sa delay ng pamamahagi ng incentive para sa mga honor students sa Pasig. Sinabi ni Martirez na malapit nang matanggap ng mga benepisyaryo ang insentibo. I just talked to the Education Department. Nakipag-coordinate kasi sila sa ating Division's Office sa DepEd. Dahil ang isinubmit na listahan sa amin ay walang kaakibat na or hindi kumpleto yung listahan, kaya po nagkaroon ng delays. Pero nag-set na po tayo ng deadline last week. Maida-download ito as soon as possible kasi available naman na po ang pondo. Pero kailangan po nating may ayos lahat po ng papeles na nandito para nang sa ganon, tama ang at walang magkaroong problema once i-download na po natin sa mga eskwelahan through the principals po etong pondo na across the board. Kung matatandaan nga po, in-increasean po natin ng 500 pesos ang bawat honor students ng incentives po nila. Karagdagan pang magandang balita ay ang inihahandang one-time connectivity allowance na nagkakahalaga ng 1,500 pesos na matatanggap ng bawat estudyante. Ipinarating din ng konsehal na nag-iisip ang lokal na pamahalaan ng mga programa na makakatulong sa bawat mag-aaral na Pasigueño. Kanina, we had the first reading regarding dun sa 1,500 na connectivity allowance na in-announce po ni Mayor Vico dahil may bumabang executive order para po dito. So, ang sanggunian naman po ay mag-autorisa na mapondohan at magamit po ng ating local chief executive ang nabanggit na pondo. Kung hindi po ako nagkakamali, one time na 1,500 per student, the total amount will be roughly around 228 million. So, magiging usapin po ito itong linggo na to, pero it will be downloaded as soon as possible na maayos po yung technical side at papaano ibababa sa bawat estudyante ito pong connectivity allowance. Pero it's within this week or next week maibababa po natin ito para agad-agad pong magamit ng ating mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Pasig. It's yet to be read. Hahabulin po namin yung timeline within a week or two from now. Kasi, again, sabi naman ni Mayor Vico, it's the first time na magkakaroon ng ganito. Yung accountability niya, as much as possible, kailangan mailatag din namin ng maayos. And yung transparency niya, ilalatag din po namin sa bawat Pasigueño. First, sa mga honor students, galingan ninyo yung incentives paparating na. And then sa lahat ng estudyante, lagi kayo mag-aaral mabuti dahil ang ating lokal na pamahalaan ay nag-iisip ho ng mga paraan para unang-una magkaroon na patas na pagkakataon ang lahat na makapag-aral at pangalawa, lagi kayong inspired na nag-aaral. Yung mga ganitong benepisyo, lagi ko pong pinapaalala to, ito po ay pera ng taong bayan. Hindi po ito pera naming mga politiko. Pera po ito ng bawat Pasigueño na nag-i-invest po para sa magandang kinabukasan. As much as possible, yung good governance, yung consultation, nilalatag po namin yan. Pero, ang importante po dito ay yung transparency at yung accountability po ng bawat isa. Kaya idinadaan po natin sa tamang proseso. Lalong-lalo na kung pera o kaban ng bayan ang pinag-uusapan natin. At kung maaari, tutok lang rin po tayo sa iNews at saka sa page ng Sanggunian ng bawat hearing at bawat mga session naman po ay naka-live para naman lahat po talaga ay maunawaan po ng lahat ang proseso na pinagdadaanan. Again, pagkaban po ng bayan ang pinag-uusapan po natin. Muli, more power sa iNews and God bless po sa inyo pong lahat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.